Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang hapon kung nasan man kayo naroroon. Ay, nako, kumusta po kayo dyan? Medyo may sakit lang po tayo. Sa ngayon, ngunit inaasahan po natin na pagaling na po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-20,000 na subscribers na po tayo, mga kababayan. Okay, yan. Okay mga kababayan, magandang gabi po. Ang pangalan ko po ay si Lan ng #WalkWithLan. At ngayong gabi tayo ay magiging mga detective sa mundo ng diplomasya. Imagine niyo isang malaking summit, lahat ng leaders naka-line up para sa iconic handshake photo op. Yung tipong family portrait ng Asia. Pero isang upuan, walang laman. Sino? Walang iba ang ating magandang lalaki, ang ating magaling na presidente ng Pilipinas, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o PBBM sa 28 ASEAN Japan Summit sa Kuala Lumpur noong October 26, 2025. Kapapasok lang ang balita at social media na puno ng anong nangyari, napahiya ba tayo? Hindi po ito chismis, factual ito. Batay sa official photos mula sa ASEAN Media Pool at confirmation mula sa Malacanang. Ayon sa Communication Undersecretary Claire Castro, nandun po si Presidente pero nasa extended bilateral meeting pa siya with the US. Sounds reasonable naman, di ba? Pero bakit parang ang laki ng issue? Dahil sa mundo ng international relations, ang mga photo ops ay hindi lang selfies, sila ang currency ng credibility. Ngayong ilang mga minuto na ito, tayo magda-dive deep, background ng summit, eksaktong timeline ng missing moment, public reactions at ang malalim na analysis kung bakit ito matter sa Pilipinas. Hindi po ako magiging bias, witty at intellectual lang. Ala Deo Macalma, with facts as my sword. At sa dulo, tanong ko sa inyo, subscribe na ba kayo para sa higit pang breakdowns na ganito? Hit that button now at mag-comment. Napahiya ba talaga? Let's go! Mga kawok o kadeyo watchers, bago tayo mag-react sa photo field. Okay, so bago tayo mag-react sa photo op field, alamin natin ang stage. Ano ba itong ASEAN Japan Summit founded in 1977? Ito ay ang annual gathering ng 10 ASEAN nation plus Japan para sa trade, security at post-COVID recovery. Sa 2025 theme, inclusive growth amid global uncertainties, perfect timing with China tensions sa West Philippine Sea at US-Japan alliances is strengthening. Si BBM since 2022, aktibo siya sa diplomacy. 47th annual summit last week, UNGA sa New York at G20 sa Brazil. Ayon sa DFA, 25 bilateral meetings na niya this year alone. Pero bakit mahalaga ang photo ops? Sa International Relations Theory, shout out sa Graham Allison sa 2C Dides Trap. Ang visibility ay signal ng power. Yung iconic 2018 Trump-Kim photo ang nag-worth ng billion sa PR. Sa Asia, walang absent. It's a zero-sum game. Parang high school from photo. Kung wala ka, feeling ka aside character. Sa previous ASEAN Japan 2023 sa Tokyo, lahat present including Duterte. This year, leaders like Vietnam sa To Lam, Indonesia's Prabowo, at Japan si Shiba, all smiles, all there. BBM arrived October 25 for GMA News at attended plenaries. So, hindi absent overall. Pero yung handshake, miss naman niya. Bakit relevant sa atin? ASEAN represents 680 million people, 3.6 trillion pesos GDP dollars. Japan, top donor sa infra natin. GCA loans na 1 trillion pesos since 1970s. Kung missing ang signal, anong sabi ng mundo? Subscribe tayo para sa susunod na episode of Diplomacy 101. Bell icon on. Okay, let's zoom in sa crime scene. We are Summit Hall, October 26, 9 a.m. Kuala Lumpur time. Leaders arrive for the commemorative summit, marking 50 years of ASEAN-Japan ties. 10:15 a.m. plenary session. BBM speaks on resilient supply chains. Video clip here for Inquirer.net, 5 minutes long, solid delivery.
Okay, 11:30 a.m. The photo op. Official pic 11 leaders pero 10 lang. Empty spot sa dulo. Netizens spot it instantly. Twitter, oops, X. Buzzes, BBM, where? Malacanang response, 2 p.m. Extended meeting with U.S. Secretary Blinken on South China Sea. Blinken was there per State Department. Lags discussing Quad enhancement. Okay, parang traffic sa EDSA, no? Extended ka, pero yung photoshoot, di mo na maabot. Detailed breakdown ayon sa ASEAN protocol from their handbook. Public doc, photo ops are 15-minute slots. No excuses unless emergency. Kasi bilateral meetings are scheduled pre-summit. Bakit overlap? DFA memo leaks from Raptor October 27 suggest poor coordination sa palace scheduler. Kung ikaw ang president, pipiliin mo ba ang US chat over group pick poll time? At sa susunod like para sa more timelines. Intellectual nugget, no? Sa game theory, it's a coordination failure. Nash equilibrium gone wrong. Kaya mga kababayan, ang totoong star ng show, kayo, social media exploded. #BBM Summit failed, trended sa Philippines. 50K mentions in 24 hours per melt tweet water analytics. Napahiya ang Pinoy Pride, no? From at Pinoy Pride PH. Ito, priorities, US over ASEAN's, witty emoji storm, mga kaibigan. Okay, Inquirer poll, 62% ng 10,000 respondents say embarrassing abroad, no? Japan Times say note, Philippines represented but visually absent. No, Malacanang clapback, fake news, pero hindi, it's optics, mga kaibigan. Okay, sa psychology ng public opinion, Daniel Kahneman's thinking fast and slow, no? Visual stick more than words. Yung empty chair, instant meme, father, no? Parang wedding photo booth. Kung wala ka, feeling ka, pero seryoso, ito'y echo ng 2022 campaign promises on unifying diplomacy. Na-meet ba? Anong reaction mo? Comment down below at subscribe for reaction vids, mga kaibigan. Tag a friend who needs to see this. Okay. Ngayon, ang meaty part, analysis Aladeo, no? Critical pero fair. Issue number 1, coordination lapse. Palace admits scheduling errors sa ABS-CBN interview. Sa 2024 ASEAN's, no such slips. Implication, signal ng disorganized foreign policy team. No? Post-Carag removal, who's steering? Optics, geopolitics. With Japan as counterweight sa China, absence equals weak signal. Data natin, Philippines-Japan Defense Pact signed March 2025. Pero yung photo miss undermines momentum. No? Sa realism theory, powers perception, na wala tayo ng point, mga kaibigan. Okay, parang chess, BBM's night move, pero Queen left hanging. Economic heat, minimal short term, pero long term, Japan investors, may pause sa 1 trillion pesos infrastructure bets. Public trust, SWS survey post-event, approval dip 3% sa foreign affairs. Hindi personal attack, it's systemic. Bakit pa ulit-ulit from WEF, Davos, late arrival, 2023 to this? Solution, better protocols ala Singapore's model. No? Anong fix mo? Debate sa comment section, mga kaibigan. Okay, nako mga kaibigan, anong lesson natin? No? Sa mundo ng summits, walang small slips, lahat big deals. No? Anong implications nito? Mas magiging cautious ang allies natin at mas malakas ang opposition narrative. Pero positive tayo, ito'y wake-up call para sa better preparation. Track, no? DFA updates. Remember tayo, tunay na power vote with eyes open. Next time, BBM set multiple alarms. Salamat sa ilang mga minuto na ito. Naging detective tayo together. Subscribe now for more deep dives. Like kung na-enlighten, share sa family, bell on para sa alerts. Mag-comment. Ano ang susunod na gaffe? Magandang gabi at ingat. Diplomacy starts at home at mabuhay ang Pilipinas.